Ang nakaraan, nakipagbakbakan na ang ating bida sa kilalang martial artist na tinuturing ng lahat na isang matuwid na nilalang. Sa umpisa ay nakakaramdam ang ating bida na may mali sa kanyang kalaban. Kaya patuloy lang niyang sinusuri ang galawan ng kalaban habang sinasangga nito ang lahat ng pag-atake ng kalaban. Nasa huli nga ay nakita ng ating bida na may kung anong kalokohan itong kanyang kalaban. Pagpapatuloy, tuloy-tuloy ang ginagawang pag-atake ng kalaban ni Yoon Sul ngayon sa kanya, at habang tumatagal ay bumibigat ito. Sa itsura ng isang ito, talagang hindi ito mapapagkatiwalaan, kitang-kita na hayop pumatay ang mukha ng siraulong ito. Lahat ay nasasangga ni Yoon Sul, kaya lang kita na ngayon sa kanyang mukha ang bigat ng espada ng kalaban, at kung magkakamali siya sa kanyang ginagawa ay tiyak siya ang mayayari sa labang ito. Dito ay pinagmamasda ng isang ito ang ating bida, at pakiramdam niya ay mukhang umepekto na raw ang kanyang ginawa, patunay na talagang madumi makipaglaro ang isang ito. Dito ay nakikita na parang hirap ng huminga ang ating bida, dahilan para makalamang ng husto ang kalaban sa pagkakataong ito, kaya kailangang gumawa ng paraan si Yoon Sul. Ang isang ito ay talagang demonyo, ang kanyang totoong sandata ay hindi ang kanyang espada, kundi ang bagay na ito na nakatago sa kanyang kasuotan, isa itong key dispersing powder, o foot tail, na kilalang isang lason, na sa laban nila ng ating bida ay nilalason niya si Yoon Sul. Ganito Karumi makipaglaban ang isang ito, pinapalabas niya sa lahat na matuwid siya makipaglaban, pero hindi nakikita ng lahat na nilalason na niya ang kanyang kalaban, at sa oras ang ubos na ang internal energy ng kalaban, doon niya ito papatayin, at palalabasin, napatay niya ang kalaban ng may awa siya. Ayun na nga, ang lason ng kalaban ay napaparito sa ilong ng ating bida, talagang malalanghap niya ito kung hindi siya mag-iingat, pero tikom ang bibig ni Yoon Sul na parang ang nakangiti pa ito. Agad na kumilos ang kalaban nang makita niya na tama na ang pagkakataon, sabi nito, mukhang nahihirapan ka na atang gumalaw, sabi nito, natatapusin na ang ating bida. Tatapusin ko na ang laban nating ito, sabi niya, na nagmamadali na ngayong atakihin ang ating bida na nakikita niyang nanghihina ngayong gumalaw. Kaya lang si Yoon Sul, biglang ngumiti ito sa ginagawa ng kalaban, mukhang nagpapanggap lang pala ang ating bida, at inaante ang pagkakataon na magkamali ng kilos ang kalaban at mahulog sa kanyang patibong. Ayun na nga nang magpakawala ng panapos na pag-atake ang kalaban, biglang nawala si Yoon Sul sa harap nito, at kumilos ng napakabilis, at napunta na ngayon sa blind spot ng kalaban. Paano nangyari iyon, bakit kumikilos siya na parang hindi siya nalason? Pagtataka nito, nakita ang takot sa kanyang mga mata nang maisahan siya ng ating bida. Ang bilis ng galawang iyon ni Yoon Sul, parang kidlat na dumaan sa kanyang kalaban, na ngayon ay huminto na sa kanyang pagsugod. Ayun naman pala, sa napakabilis na sandaling iyon, gamit ang footwork technique ng ating bida, at fast sword nito, mabilis niyang tinagpas ang baywang ng isang ito nang hindi niya namamalayan. At ayun na nga, biglang sumirit ang napakadamang dugo sa gitnang bahagi ng katawan nito, dahilan para tapusin ang buhay niya sa ginawa ng ating bida. Nang dahil doon, ang mga tao ay nabigla ng sobra-sobra sa nangyari, iyon ay dahil kitang-kita nila na lamang sa laban ang kalaban ng ating bida. Lahat ay hindi makapaniwala, bakit nabaliktad, bakit inatay ang lalaking tinuring na matuwid at mabait ng lahat. Napuno ng katahimikan ang paligid, lahat sila ay hindi makapaniwala sa kanilang nakita ngayon, iyon ay dahil ang inaasahan nilang manalo na paborito ng lahat ay tinalo at pinatay ng isang martial artist na hindi nila kilala. Nakalingon ng bahagya ang ating bida sa kanyang kalaban na kanyang napatay, at nasabi lang niya na isang mangmang ang nakalaban niya. Iyon ay dahil asang-asa ang kalaban na akala niya ay nagtatagumpay siya sa pandaraya niya sa laban nila ni Yoon Sul. Kaya lang sa hindi inaasahang pangyayari, nakita ito ng ating bida na naglalaglag ng lason itong Makong. Kaya simula noon ay nagpanggap na ang ating bida na nahulog sa pandarayan ng kalaban, hindi nila alam na lahat ng manunood kahit ang kalaban nito ay inilagay lang rin niya sa isang patibong, kaya nang ganap na ang lahat, dito na tinapos ng ating bida ang laban. Hindi naging mahirap kay Yoon Sul na lumaban kahit may lason ang kalaban. Iyon ay dahil basta alam lamang ng isang nilalang na ang kanyang kalaban ay gumagamit ng lason, alam nang ma-counter ito, kaya hindi niya binuksan ang kanyang bibig at maingat rin sa paghinga. Kaya dahil sa katangahan ng isang ito, na hindi niya nasigurado na nalason na ba ang ating bida o hindi,
kaya ayon, siya tuloy ang namalaam sa mundong ibabaw. Dito ay humakbang na ang ating bida pasulong, na ang mga mata nito ngayon ay talagang napakatalas, kasabay ng mga boses na maririnig rin sa paligid na masama ang tinginan sa kanya at mga sinasabi. Naglakad na nga paalis si Yunsul ngayon, dahil tapos na ang kanyang laban rito sa lugar na ito, at kailangan na niyang pumunta sa silid para magpahinga. Sabi ng mga tao ngayon ay may isinilang raw na isang bagong mamamatay tao, Killing Star ang tawag nila kay Yunsul ngayon, dahil pangalawa na ito sa kanyang pinatay. Sa tatlong kinaharap niya, sabi pa ng mga tao bakit raw ganun kawalang awa si Yunsul, pinatay raw niya ang taong walang ibang ginawa kundi ang tumulong lang sa ibang tao, pero hindi ito pinansin ng ating bida, naglakad lang ng tuloy-tuloy si Yunsul. Dito ay napakatalas ng mga tinginan ng ating bida, tuloy-tuloy na naglalakad na malinaw niyang naririnig ang mga masasakit na salitang kanyang naririnig patungkol sa kanya. Sinigaw na ng referee ang pangalan ng ating bida na nanalo sa labang ito, kaya lang wala siyang pake, patuloy pa rin itong naglakad at hindi nilingan ang entablado. Lumipas ang araw at sumapit ang gabi, dito ngayon ay naririto tayo sa gusali kung saan namamalagi ang ating bida, nagpatuloy na rin ito sa kanyang silid. Sa loob ng silid ni Yunsul, may isang tinig pang maririnig na nagpapasalamat ng loob sa ating bida sa ginawang pagpatayo nito sa kanyang nakalaban. Sabi ng isang ito, hindi ko talaga inakala na maniniwala ka sa akin, sabi nito na umasa siyang hindi siya paniniwalaan ng ating bida, pero tinuloy pa rin ni Yunsul ang pagpatay. Sabi naman ni Yunsul, hindi sa naniwala ako sa sinabi mo, pinaniwalaan ko lang ang mga nakita ng aking mga mata, sagot nito sa kanyang kausap. Dagdag pa nito, kung tunay na matuwid na swordsman ang isang iyon, tulad ng sinasabi ng mga tao, edi sana hindi siya gumagamit ng lason sa pakikipaglaban, gawain iyon ng mga asasin, ni hindi man lang siya nag-alinlangan, sabi nito. Pero kahit nagtagumpay ang ating bida na mapatay ang masamang swordsman, ang isang ito ay nag-aalala para sa katayuan ng ating bida lalo sa ginawa ni Yunsul na pagpatay sa taong iyon. Sabi pa ng kausap ni Yunsul, inaasahan na niya ang mga usap-usapan na magaganap, pero ang hindi niya maunawaan bakit sobrang lala ang mga nangyari, na para bang isang demonyong nilalang ang ating bida sa pagpatay nito sa totoong masamang tao. Kaya dahil doon, ang kausap ng ating bida ay sinisi ang sarili, dahil raw ito sa kanya, kung hindi raw siya pumunta kay Yunsul, malamang hindi raw masisira ang pangalan nito, at kung mas maraming ebidensya pa siyang nakalap, matutulungan raw niyang malinis ang pangalan ni Yunsul. Dito ay walang pake si Yunsul, okay lang raw iyon, dahil kung matagal na panahon na raw gumagawa ng masama ang taong iyon, tiyak na mahahayag raw iyon balang araw, kaya walang dapat ipag-alala. Dahil sa sinabi ng ating bida na tigilan na lang ang isang ito, nagtataka kung bakit ganun na lamang kakalmado si Yunsul, sino ba raw talaga ang ating bida. Agad namang nilabas ng lalaking ito ang isang supot na naglalaman ng kabayaran sa ginawa ni Yunsul, na binibigay niya ngayon ng buo sa ating bida. Kaya lang hindi ito tinanggap ni Yunsul, dahil tulad raw ng sabi niya, hindi raw niya ginawa iyon dahil naniwala siya sa sinabi ng kanyang kausap, kaya lang nakakahiya raw, mas gagaan raw pakiramdam niya pag tinanggap ito ng ating bida, sabi ng kausap ni Yunsul. Sabi naman ng isang ito, kung ayaw mo ng kayamanang kabayaran, hayaan mo lang magbayad ako sa ibang paaraan, paano ba ako makakatulong sa iyo? Tanong nito. Dito ay tumingin ng derecho ang ating bida, at nagsabi na kung maaari ay tulungan siya ng kanyang kausap, dahil may kakayanan ng lalaking iyon na tulungan ang ating bida sa nais niyang mangyari. Napatingin pa ito sa ibaba, naisip na ang Salvation Squad ay okay naman ngayon, kaya lang ang kanyang mga kasama roon na ang Gaunt Duo ay wala na, matapos niyang patayin ito dahil sa utos na binigay sa kanya. Kahit matagal nang hindi nagtatrabaho sa Salvation Squad ang ating bida, alam pa rin niya ang mga galawan ng grupo, kahit ang mga code ng mga ito, kaya lang iba pa rin daw ang kanyang dalawang kaibigan, dahil marami siyang nakukuhang impormasyon kasama ang dating mga kasama, kaysa sa ibang miyembro ng Salvation Squad. Naalala naman bigla ng ating bida ang kanyang kausap kung paano sila unang nagkakilala, iyon ay dahil napakalinis at perpekto raw ng galawang nang, kayang-kayang pumasok na hindi ito naririnig o nararamdaman ng kahit na sino, bagay-bagay sa isang misyon na pagmamatsyag. Tinawag ni Yunsul ang kanyang kausap, Yupayo, tawag ng ating bida, ano po iyon? Sagot naman ng isang ito na ganadaw talaga na makatulong kay Yunsul.
Sabi ni Yun Sul, manatili ka sa tabi ko sa loob ng 1 taon, at ikaw ang aking magiging mata at tenga sa paligid. Sabi nito, at doon mawawala ang utang o kabayaran ito sa ginawa ng ating bida para kay Yukpayo. Ang isang ito naman ay nanlaki ang kanyang mga mata, napaisip sa kung anong pinaplano ni Yun Sul at bakit ito ang utos sa kanya na maging mata at tenga ng ating bida. Napapikit na lamang ang isang ito, sige, sabi nito, tanda na pumayag na ito sa nais ni Yun Sul. Kaya lang bago ang lahat, may nais itong itanong kay Yun Sul, sabi niya, maaari ko bang malaman kung anong sekta ka nabibilang? Tanong nito, bakit naman? Tanong naman ni Yun Sul. Sabi naman ni Yukpayo, depende kasi sa kung anong sekta ka kabilang, maaaring magbago ang isip ko, sagot nito sa ating bida. Dito ay nag-iisip si Yun Sul kung sasabihin ba niya ang kanyang pagkakakilanlan, iyon ay dahil maingat na tinatago ang kanyang pagkatao ng mga taga-Demon Sect o ng Wandering Beast Pavilion. Kaya lang dito ay umamin ang ating bida, kailangan niya ang tulong ni Yukpayo, kaya sinabi nito na galing raw siya sa pangkat na Wandering Beast Pavilion. Agad namang nalaglag ang panga ng isang ito nang marinig niya ang pangkat na kinabibilangan ni Yun Sul, anong sabi mo? Tanong nito, kilalang kilala ni Yukpayo ang Wandering Beast Pavilion, kaya hindi makapaniwala ito sa sinabi ng ating bida sa pangkat kung saan siya nanggaling. Laking-laki ang mata ng isang ito na may halong takot, dahil dito ay nalaman niya na galing grupo ng Demon Sect pala si Yun Sul, ang kinakatakutan na grupo. Alam na alam ni Yukpayo kung anong klaseng grupo ang Demon Sect, iyon ay dahil kung pag-uusapan raw ang kapangyarihan, hindi raw ito balanse, lalo na kung ihahambing raw ito sa 10 sekta ng demonic faction, at hindi lamang iyon, dahil ang Wandering Beast Pavilion raw ay kilala na pangkat na ang isang miyembro pa lang ay halos katumbas na ng 1,000 kalalakihan pagdating sa martial arts. Kaya dito ay kinikilabutan siyang nakatingin kay Yun Sul na ang lalaking kausap niya, ang nasa harapan niya ngayon ay isang martial artist na galing sa pangkat na iyon. Kaya napangiti ang isang ito, iyon ay dahil hindi raw sayang ang kanyang buhay na itaya kung maglilingkod siya kay Yun Sul, kaya dito ay may kung anong bagay itong kinukuha sa kanyang kasuotan. Ang nilabas ni Yukpayo ay isang opisyal na kontrata, na ginagamit rito sa lugar na ito, kailangan pirmahan ito ng ating bida para lamang maging ganap ang kanilang kontrata. Sabi ni Yukpayo pag minarkahan na raw ito ng ating bida, lilisanin na raw niya ang drift to the east, wander to the west para lang magtrabaho sa ating bida. Ayun na nga, gamit ang dugo ng ating bida, nag-stamp na ito sa kontratang ito para maging kanyang tauhan si Yukpayo. Kumpleto at ganap na ang kontrata ng dalawa, dito ay agad na nagpakita ng paggalang ang isang ito, at nagpasalamat kay Yun Sul. Sabi naman ng ating bida, walang problema, masaya akong makatrabaho ka, sabi nito, dahil kay Yukpayo mas makakagalaw na ngayon ang ating bida. Sa kabilang banda naman, ang lalaking ito ay isang balisa sa mga nangyayari, hindi siya mapakali ngayon. Sumigaw pa ito, mayong, galit na sigaw ng matabang lalaki, natalsikan pa ang laway nito, ano po iyon, sagot naman ng tauhan nito. Hindi ka pa rin ba tapos maghanap ng impormasyon sa taong ito na ang pangalan ang Bu Yun Sul? Galit na tanong nito, na mukhang sinira ng ating bida ang kanyang mga plano. Ang taong ito ay si OK Hofang, ang treasurer o kilala sa tawag na money demon ng lugar na ito. Humingi ng tawad si Mayong, lahat na raw ng paraan ay ginawa niya malaman lang ang patungkol sa ating bida, pero parang may humaharang raw patungkol sa pagkatao ni Yun Sul. Galit na ang isang ito, dahil parehas tinalo ni Yun Sul si Yonjiwi, at si Hua, na ang dalawang iyon ay parehas na malakas at kilalang martial master, pero tinalo lang ng walang kahirap-hirap ni Yun Sul, kaya naiinis siya, na wag raw sisirain ng ating bida ang kanyang mga plano. Dagdag pa ni OK Hofang, ang competition raw ngayon rito sa lugar na ito ay may nakatakda ng panalo, may napili na, ang dahilan lang raw ng competition ay ang ibigay ang Divine Serpent Sword sa taong napili ng mga nasa itaas, at kapag si Bu Yun Sul raw ay nagpatuloy sa kanyang mga ginagawa maaaring maging magulo ang lahat. Kaya dito ay nakapagdesisyon na itong si OK Hofang, wala na raw siyang magagawa pa, kailangan ng mabura kaagad sa lalong madaling panahon ang ating bida. Ilagay mo sa laban na makaharap ng isang iyon si Musamrang, utos ng lalaki, na agad namang natakot ang isang ito, na para bang isang halimaw ang makakatapat ngayon ng ating bida. Napangiti pa nga ang matabang buhay na ito, sabi niya,
Si Musamrang raw ay isang talentadong martial artist, o kilala sa tawag na The Great One, na pinadala rin sa lugar na ito para lang maisakatuparan lang ang kanilang mga planong corruption. Sabi pa ng isang ito, maaaring talentado ang Bu Yunsul na iyon, pero kailanman hindi niya magagawang matalo si Musamrang, sabi nito, na talagang tiwala sa kanilang pambato. Sino ba itong Musamrang na ito? Ito na kaya ang lalaking pinipintahan ang ating bida noong una. Gaano kaya kalakas ito? Mahihirapan na kaya ang ating bida? Abangan.